Pumapatak na ang ulan na huminto ang sinasakyan ko sa harap ngang aming malaking bakal na tarangkahan. 6 na taon. 6 na taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang malagim na aksidente sa madulas at palikong-likong kalsada ng Sierra Madre, ang araw na nabago sa takbo ng eming buhay ng asawa kong si Lorenzo. Dati puno nga halahak at pagmamahalan ang bahay na ito. Ngayon, bukas ko pa lamang ang pinto. Sasalubong na agad ang matapang at malamig na amoy ng alkohol at gamot. Ang amoy ngang isang ospital na naging permanenteng bahagi ng aming tahanan. Ibinabag ko ang aking bag sa ibabaw ng makapanaupuan. Pilit na iniwasang gumawa ng kahit anong ingay, nakakatawa kong iisipin. Alam ko namang hindi magigising ang taong nakaratay sa kama, ngunit najing ugali ko na ang maging maingat. Dahan-dahan akong umakyat sa ikalawang palapa. Ang habang ko sa kahoy na hagdan ay tila bumibigat sa bawat paakyat. Pagpasok ko sa aming silid, ang tanging maririnig ay ang walang katapusang ugong ngang makinang tumutulong sa kanyang pahinga. Lumapit ako sa kama. Naroon si Lorenzo na kahiga at walang kagalaw-galaw. Ang kanyang dibdib ay marahang umaangat at bumababa, sumasabay sa ritmo ngang makina. Kahit 6 na taon na ang lumipas at nangulubot na ang ilang bahagi ng kanyang balat dahil sa matagal na pagkakahiga, bakas pa rin ang kanyang kakisigan, siya pa rin ang lalaking minahal kong buong puso. Ang lalaking pinangakuan ko sa harap ng altar na sasamahan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Naupo ako sa gilid ngang kama at marahang hinaplos ang kanyang marami ang pumupuri sa akin. Tinatawa pa nga akong santenga nga kapitbahay at kamaanak. Isinakripisyo ko raw ang aking kabataan, ang aking kalayaan upang alagaan ang isang asawang hindi na makabangon. Ngunit hindi nila nakikita ang gabing umiyak ako ng maisa, yakap ang malamig na unan habang kinakausap ang 4 na sulok ng kwarto. Nandito na ako, mahal, bulong ko bago yumuko upang halikan ang kanyang lig. Isang nakagawian ko tuwing umuwi galing sa pabrika. Ngunit sa sandaling dumampi ang aking ilong sa kanyang balat, biglang nanigas ang buong katawan ko. Imbis na ang nakasanayang amoy ngang pinakuluang tubig at sabong pambata na madalas ipampaligo ni Manang Lydia sa kanya, isang kakaiba at matapang na amoy ang sumalakay sa aking pang-amoy. Isa itong mamahaling pabangong lalaki, may halong amoy ngang kahoy at mas, at ang mas nagpatayo sa aking mga balahibo. May halong amoy ngang usok ngang sigarilyo. Ang mapalang amoy na kumakapit sa damit at buhok ngang isang taong kagagaling lamang sa paninigarilyo. Napaluno ako, bumilis ang tibok ng puso ko, paanong maamoy usok e pabango si Lorenzo, 6 na taon na siyang walang malay. Imposibleng manigarilyo siya at lalong imposibleng may maglagay ng ganong klaseng pabango sa kanya. Ang personal na manggagamot niya ay si Dr. Clara, isang babay. Si Manang Lydia naman na matagal na naming kasambahay at taga-alaga ay hindi gagamit ng pabangong laki. Subalit mabilis kong iwinaksi ang masamang hinala. Siguro ay nanggaling ito sa isang bisita o baka naman sa driver ng ambulansya na nagatid ng bagong tangkang hangin kaninang umaga. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili. Tumayo ako at natungo sa banyo upang kumuha ng maligamgam na tubig at panyo para punasan ang kanyang mukha. Kahit napago ako mula sa buong araw na pagtatrabaho, ayaw kong ipaubaya sa iba ang pag-alaga sa katawan ng asawa ko tuwing gabi. Ito na lamang ang tanging paraan upang maramdaman kong maasawa pa rin kami. Matapos kong punasan at palitan ng malinis na damit si Lorenzo, binuhat ko ang palanggana at ang basket ng maruruming damit pababa sa hugasan. Sa kusina, naamoy ko ang mainit na sinigang na inihahanda ni Manang Lydia. Mahigit 50 taong gulang na si Manang Lydia, isang tapat at mabait na kasambahay na galing pa sa probinsya ng Iloilo. Mula nang maiwi ko si Lorenzo mula sa ospital, itinuring na niya itong parang sariling anak.
Nasimula akong magiwalay ng gadami sa tabi ng makinang panlaba. Karaniwan, ang laman ng basket ni Lorenzo ay puro malalambot na tuwalya at maluluwa na kalsonsilyong gawa sa bula upang madaling hubarin at suotin. Ngunit habang kinukuha ko ang nga damit sa pinakaibabangang basket, may nahawakan ang aking kamay na kakaibang tela, makinis, malamig at nababanat. Inilabas ko ito mula sa matumpok ng puting tuwalya, nanlaki ang aking nga mata. Isa itong mamahaling at masikip na kalsonsilyo, kulay kape at may kilalang tata. Tiyak na hindi ito ang nga binibili ko para kay Lorenzo. Paano may susuot ng isang taon na karatay sa kama at hindi makagalaw ang ganito kasikip at kahirap hubaring kasuotan? Nangingini ang nga kamay ko habang sinusuri itong mabuti at tila binuhusan ako ng malamig na tubig nang makita ko ang nga baka sa harapan nito. Mga mansang pamilya sa sinumang babaeng may asawa, mansang naiwan pagkatapos ng isang matalik na ugnayan. Nanlami ang buong katawan ko sa gitna ng sili hugasan. Mahipik kong hawa ang kakaibang kalsonsilyo. Ang asawa ko ay isang lalaking walang malay. Nakahiga lamang siya ron. Nakadepende ang kanyang buhay sa motubo at makina. Saan ang galing ang damit na ito? May lalaki bang pumasok sa aming bahay at nakipagtali sa kwarto ng asawa ko? O baka naman si Manang Lydia ay palihim na nagpapasok ng kalaguyo habang wala ako? Libo-libo ang katanungan ang umiikot sa aking isipan, ngunit isang malakas at nakakakilabot na kutob ang unti-unting nabubuo sa aking dibdib, isang kutob na pilit kong itinatanggi. Huminga ako ng malalim, pinilit na itago ang aking pangiini. Inilagay ko ang kalsonsilyo sa bulsa ng aking palda at naglakad papunta sa kusina. Sumandal ako sa hamba ng pinto at pinamasdan si Manang Lydia na bala sa paghahalo ng sabaw ng sinigang. Manang Lydia, tawa ko. Pilit na ginagawang kaswal ang aking boses. May dumating po bang bisita kanina o baka may kamaanak kayo nga padan galing probinsya? Lumingon si Manang Lydia na punas ng kamay sa kanyang apron at ngumiti ng tapat. Naku, wala po, Senyora Isabela. Pagkalis niyo po papuntang pabrika kaninang umaga, naglinis lamang po ako at nagbantay kay Senyor Lorenzo. Nakakandado po ang ating tarangkahan buong araw at ang mga kamaanak ko po sa Iloilo ay abala sa anihan, hindi po sila luluwas dito para mang-abala. Malinaw ang kanyang nga mata, walang bakas ng kasinungalingan o paiwas. Kilala ko si Manang Lydia. Matapat siya at malaki ang utang na loob niya sa akin ng tulungan ko ang kanyang anak sa ospital nun. Hindi siya maglalakas loob na mapasok ng ibang tao sa bahay, lalo na alam niyang may nga kamera ng seguridad sa labas ng aming tarangkahan. Kung ganun, kanino ang kalsonsilyong iyon? At ang amoy ng pabango at sigarilyo sa katawan ng aking asawa? Isang nakakabalik na kaisipan ang sumagi sa aking isip. Posible kayang si Lorenzo mismo ang may-ari at nagsuswat niyon. Mapait akong napangiti at palihim na umiling. Bali na yata ako. Imposible. Siya ay paralisado. Unti-unti nang lumiit ang kanyang kalamnan dahil sa matagal na hindi paggamit. May mga makapal na talaan ng kalusugan sa ospital na napapatunay nito. Paano siya tayo maninigarilyo, magpapalit ng masikip na damit at makikipaktalik? Ngunit ang pagdududa ay parang isang lason na mabilis kumalat sa aking dugo. Hindi ako mapapakali hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan. Kinabukasan, imbis na magpahinga tuwing tanghalian sa trabaho, lihim akong nagtungo sa isang maliit na pamilihan ng nga kagamitang elektroniko sa kabilang bayan. Bumili ako ng isang napakaliit na kamera na may kakayahang kumuha ng malinaw na larawan at galaw kahit sa dilim at maaring direktang kumonekta sa aking telepono. Kinahaponan, sinamantala ko ang oras na nasa likod bahay si Manang Lydia at nagsasampay nga manilabhan. Wala pa si Dr. Clara para sa kanyang nakagawiang pagbisita. Mabilis at maingat kong pinalitan ang lalagyan ng saksakan sa isang sulok ng aming kwarto. Ikinabit ko sa loop ang mali na kamera.
Ang anggulo nito ay sakop ang buong kamot ni Lorenzo at ang malaking aparador. Kahit magising man si Lorenzo at tumingin sa paligid, hindi niya ito mapapansin. 3 araw ang lumipas na tila 1 taon sa bawat pagkakataon na may libreng oras ako sa opisina o kahit madaling araw, binubuksan ko ang programa sa aking telepono upang sumilip, ngunit wala. Ang nakikita ko lamang ay ang walang malay na si Lorenzo, ang paminsan-minsang pagpasok ni Manang Lydia upang ayusin ang kanyang unan at ang mga pagbisita ni Dr. Clara upang masahihin ang kanyang binti. Lahat ay tila normal. Nagsimula na akong sisihin ang aking sarili sa pagiging labis na mapaginala. Marahil ay naligaw lamang ang kalsonsilyong iyon mula sa ibang labada sa labas o naiwan ng nakaraang tagapaalaga hanggang sa sumapit ang ika-4 na gabi. Ang gabing guguho sa mundo na iningatan ko 6 na taon. Hindi ako makatulog. Madaling araw na pasado 1:00. Pabalik-balik ako sa pakakahiga sa maliit na kwarto na mabisita na pansamantala kong tinutulugan. Kinuha ko ang aking telepono at binuksan muli ang programa. Malinaw na ipinapakita sa harapan ng aking telepono ang madilim na kwarto, nailawan lamang ang maliit at dilaw na ilaw sa gilid ng kama. Subalit, habang nakatiti ako rito, biglang nakagulo ang koneksyon. Lumabas ang mga magugulong linya pataas at pababa bago tuluyang naging itim ang lahat, nawala ang komunikasyon. Sinubukan kong ikonekta ito ng paulit-ulit, ngunit ganun pa rin. Eksaktong 1 oras na nawala ang linya ng kamera. Pasapit ng 3:00 na madaling araw, muling bumalik ang malinaw na takbo, tila walang nangyari. Bumilis ang tibok ng puso ko. Agad kong binalikan ang naitalang tapos sa sandaling bumalik ang koneksyon. Nakahiga pa rin si Lorenzo. Mayos na nakabalo ang kumot sa kanyang katawan. Ngunit nang palakihin ko ang larawan, nanayo ang lahat ng balahibo sa aking katawan. Bago nawala ang koneksyon bandang 2:00, ang kaliwang kamay ni Lorenzo ay nakapatong sa kanyang tiyan, nakabuka ang daliri at walang lakas. Ngunit nang bumalik ang takbo ng 3:00, ang kamay na iyon ay nakalaylay na sa gilid ng kama. Ang daliri ay bahagyang nakakuyom na tila may katatapos lamang hawakan. 1 taong 6 na taong walang malay. Paano niya mababago ang posisyon ng kanyang sariling kamay sa loob lamang ng 1 oras ng pagkawala ng pagbabantay? Hindi ito sira nege makina. Mayroong kumamit nege isang aparato upang sadyang patayin ang pagmamasid sa loob nege 1 oras. At sa oras na iyong ngampak kabula sa sarili kong bahay, may mga bagay na nangyari sa pagitan ng mga taong pinakakatiwalaan ko. Mabagay na kailangan nilang itago sa dilim. Tinitigan ko ang mga mukha ni Lorenzo na natutulo, ang lalaking iniyakan ko at pinagsilbihan ng walang sawang pagod. Pakiramdam ko ay nakatayo ako sa bingit ng isang malalim na bangin. Sino ang tunay na Lorenzo at ano ang nakakakilabot na sikretong naghihintay sa akin sa likod ng nakasarang pinto ng aming kwarto? Ang umaga pagkatapos ng gabing iyon ay dumaan na parang isang masamang panaginip na ayaw akong gisingin. Nakatingin ako sa salamin, pinagmamasdan ang namumuktong mga mata at maputlang mukha. Pilit kong inayos ang aking buho at naglagay ng kaunting kulay sa aking mga labi. Kailangan kong mamukhang normal. Kailangan kong itago ang nangangalit na bagyo sa aking dibdib. Bumaba ako sa hapagkainan. Ang amoy ng piniritong bangus at sinanga ay pumuno sa kusina, ngunit parang buhangin sa aking lalamunan ang bawat subo. Nakaupo ako sa kabisera. Sa di kalayuan. Nakahiga si Lorenzo sa kanyang kama sa ibaba na ginawa naming pansamantalang silid noon para madali siyang alagaan. Si Dr. Clara ay naroon na. Maingat na kinukuha ang kanyang presyon gamit ang aparato. Lahat ay nagpapatuloy ng normal, isang nakakatakot na normalidad na nagpapanginik sa aking ngalaman. Huminga ako ng malalim, pinilit na mamukhang pagod at naalala. Ibinaba ko ang aking kutsara at binasa ang katahimikan.
Manang Lydia, Dr. Clara, mukhang kailangan kong lumipat patungong Cebu bukas. Sabi ko sa mahinang boses, may malaking problema sa istruktura ng pinapagawa nating gusali ron. Naka-problema ang trabahado at kailangan kong personal na ayusin upang hindi malugi ang kumpanya. Natigilan si Manang Lydia sa paglalagay ng kanin sa aking plato, bakas ang labis na pag-alala sa kanyang mata tandang mata. Napakabiglaan naman niyan, Senyora Isabela, gaano po kayo katagal mawawala? Ang payak-payak niyo na po nitong mga nakaraang araw. Kung makakasakit po kayo sa malayo, sino po ang maalaga sa inyo? Naantik ako sa kanyang tapat na pag-aalala. Isang matinding pakiramdam ngang pakakasala ang bumalot sa akin dahil kailangan kong magsinungaling sa mabuting babaeng ito, ngunit wala akong papipilian. Lumingon ako upang pamasdan si Dr. Clara. Hindi tulad ng paalala ni Manang Lydia, dahan-dahan lamang inayos ng doktora ang kanyang salamin. Ang kamay niyang may hawak na aparato ay natigilan sandali at pagkatapos ay tumingala sa akin na may napaka-profesional at matamis na ngiti. Isabela, huwag kang maalala, malambing na sabi ni Dr. Clara. Sige na asikasuhin mo ang biyahe mo. Dito sa bahay kami na ni Manang Lydia ang bahala sa lahat. Napakatata naman ning kalagayan ni Lorenzo ngayon. Huwag mong masyadong isipin ang asawa mo at baka makaapekto pa sa iyong kalusugan. Mabilis na naktama ang aming nga mata. Isang matalim at mapanuring tingin ang nakita ko sa likod ng kanyang makapal na salamin. Dati, labis akong nagpapasalamat sa kanyang pagmamalasakit. Ngunit ngayon, ang kanyang matamis na ngiti ay nagdudulot lamang sa akin ng matinding kilabot at pandidiri. Kinabukasan, bandang alas 5 ng hapon, hinila ko ang aking maleta palabas ng pinto, umaambon pa rin. Isang malakas na hangin ang umihip sa malumang puno nga nara sa gilid ng kalsada. Nabigay ako ng ilang mahigpit na bilin kay Manang Lydia bago atubiling sumakay sa sasakyang naghihintay sa akin. Pag-andarang sasakyan, lumingon ako at huling sinulyapan ang malaking bahay namin sa likod ng kurtina ng ulan. Sa lup-lup ko, iniisip ko kung pagkatapos ng magulong biyaheng ito, matatawa ko pa bang tahanan ang lugar na iyon. Hindi ako pumunta sa paliparan. Pinababa ko ang driver sa isang pamilihan na 2 kilometro lamang ang layo mula sa aming bahay. Pagkatapos kong iwanan ang aking bagahe sa isang upahang tagwan ng magamit, naglakad ako pabalik. Sumunod ako sa isang madamong daanan sa likod ng aming subdivision. Ganap ng madilim at malakas na ang buhos ng ulan. Ang hardin ng aming bahay ay nababalot ng tahimik na kadiliman. Ang tanging maririnig ay ang koka ng nga palaka at ang malalakas na patak ng ulan sa mga dahon. Dahan-dahan, akong gumapang sa mga halamang gumamela at nagtago sa makakapal na halamanan, eksaktong kaharap ng bintana ng aming kwarto sa ikalawang palapa. Nagsimula na akong atakihin ng ngalamo. Makati at mahapdi ang kagat sa aking braso at binti. Ngunit kinagat ko ang aking labi at natiis. Hindi ako nakakaslo na gumalaw. Basang-basa ang aking katawan sa hamok ng gabi at malamig na ulan, ngunit ang aking mga mata ay nanatiling nakatutok sa bintanang may ilaw. Lumipas ang ilang oras. Pasado alas 10 nang patayin ang ilaw sa kwarto, naging tensyonado at tahimik ang paligid. Eksaktong alas 2 ng madaling araw, isang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng likurang pinto ng aming bahay sa lugar na karaniwang ginagamit sa paglalabas ng basura. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang babae ang bumaba na may mabilis at desididong mahakbang. Sa ilalim nege malabong ilaw, nege poste. Nakilala ko siya, si Dr. Clara. Hindi siya napinot ng kampanya o tumawa sa telepono. Sa halip, kinuha niya ang isang bungkos ng susi mula sa kanyang bag at ipinasok ito sa kandado ng aming likurang pinto ng may malaking kasanayan. Ang tunok ng pagbukas ay umaling-awngaw sa gabi. Pumasok siya at nilamon ng dilim ang kanyang figura. Ang puso ko ay kumakabo ng napakalakas.
Tila lalabas sa aking dibdib. Tinanggal ko ang aking nga sapatos. Naglakad ako na nakayapa sa basa at malamig na damo at dahan-dahang lumapit sa pader ng bahay. Ang lumang bagay nga gumamelo na tumutubo sa pader ay umabot na ang malalakas na sanga hanggang sa balkonahang ikalawang palapa. Isang lugar na ako mismo ang naalaga nun para bigyan ng lilim ang silit ng aking asawa. Ngayon, ang halamang iyon ay naging tanging hakdan ko patungo sa katotohanan. Kumapi ako sa magagaspang na sanga. Ang matutulis na tinig ay kumaskas at bumaon sa aking balat. Naramdaman ko ang padaloy ng mainit na dugo na humalo sa ulan, ngunit ang pisikal na sakit ay wala kumpara sa takot at galit na lumalaki sa aking dibdib. Pinigil ko ang aking hininga at buong lakas na umakyat hanggang sa marating ko ang sahig ng balkonahe. Gumapang ako at sumilip sa isang maliit na awang sa pagitan ng kurtina na hindi ganap na nakasara. Ang malabong ilaw maliit na lampara sa mesa ay nabibigay liwanag sa mga pamilyar na bagay sa kwarto, lumilikang nga nakakatakot na anino. Mahipik kong hinawakan ang malamig na hambangang bintana habang nakatingin sa loop. Napakatahimik. Parang naririnig ko ang sarili kong dugo na pumipinti sa aking mga ugat. Tumingin ako sa mamahaling kama kung saan nakahiga ang aking asawa ng walang galaw sa loob ng 6 na taon. Ang kumot at maunan ay nakakalat na ngayon, walang tao sa kama. At si Lorenzo, ang lalaking sinabihan ng maespesyalista na may permanenteng pakalumpo, ay kalmadong nakatayo sa gitnang silid. Kinusot-kusot ko ang aking mga mata. Umaasa akong isa lamang itong guni-guni na dulot ng labis na pagod at kawalan ng tulo. Ngunit hindi. Ang eksena sa harap ng aking mga mata ay malupit na toto. Inunat ni Lorenzo ang kanyang mabalikat na may malaking kasiyahan. Ang makalamnan sa kanyang katawan ay malayang gumagalaw sa ilalim ng kanyang pantulok na yari sa sutla. Walang bakas ng panghihina. Naglakak-lakak siya sa kwarto ng may matatak at desididong nga hakbang. Hawak niya ang isang baso ng pulang ala. Paminsan-minsan ay inilalapit niya ito sa kanyang ilong upang amuyin ang bango. Si Dr. Clara naman ay nakaupo sa malambot na upuan sa tapat. Hindi na niya so ang kanyang puting kasuotan bilang manggagamot, kundi isang mapangakit at manipis na pantulok. Sumanda siya habang ang isang kamay ay marahang humahaplos sa kanyang tiyan. Ang kanyang malambing na boses ay tumago sa manipis na salaming ng bintana hanggang sa aking tainga. Mahal, kailan mo ba tatapusin itong papanggap mong lumpo? Pagod na ako. Nasisimula ng sumipa ang sanggol natin. Hahayaan mo bang may panganak ang anak natin na hindi man lang matatawa na tatay ang kanyang sariling ama? Ang magasalita ni Dr. Clara ay parang matatalim na kutsilyo na direktang tumusok at pumilipit sa aking puso. Buntis siya. Kaya pala napansin ko ang bahagyang paumbo ng kanyang tiyan nitong nga nakaraang buwan na inakala kong dahil lamang sa pabigat ng kanyang timbang. Bunga pala ito ngang kanilang ipinababawal na relasyon. Bunga ito ngang panloloko sa ilalim ng sarili kong bubong. Lumingon si Lorenzo. Ibinaba ang baso ngang ala sa mesa at lumapit upang yakapin si Dr. Clara. Yumuko siya upang halikan ang buhok ng doktora. Ang malalim at mainit na boses ng aking asawa, ang boses na labis kong pinanabikan sa loob nga 6 na taon ay puno ngayon ng panunuya at kalupitan. Pasensya na, mahal ko, tumawa siya ng may pang-asar. Kung magmamadali tayo, masisira ang buo nating plano. Hindi pa napipirmahan ng tangang asawang iyon ang palilipat ng gatitulo ng lupa natin sa probinsya patungo sa pangalan ko. Akala niya tinutubos niya ang kanyang kasalanan noong maaksidente kami. Akala niya isa siyang santa sa pagsasakripisyo para sa kanyang lumpong asawa. Pero ang totoo nag-alaga siya ng ahas sa sarili niyang pugat. Siya ang bumubuhay sa ating lahat. Gatasan lang natin siya. Bawat salitang binibigkas niya ay napakagaan ngunit may malaking mapanirang kapangyarihan. Winasa nito ang lahat ng tiwala, pag-ibig at sakripisyo na pinahirapan kong buuin at ibigay. Sa kanyang mata, isa lamang pala akong tangang kasangkapan upang pakunan ng pera.
Kinagat ko ang aking labi hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo upang hindi ako mapahitbinang malakas. 6 na taon ng aking kabataan, ilang gabing walang tulo sa paglilinis ng kanyang katawan at pagpapalit ng kanyang sapin. Ilang luha at tahimik na pagdurusa ang ginantimpalaan lamang ng ganito kalaking kahihiyan. Naalala ko ang mga pagkakataong isinasandal ko ang aking ulo sa kanyang dibdib. Umiya at ikinuwento kung gaano kahirap ang humanap ng para sa magamot niya. Tiyak na sa sandaling iyon, iminumulat niya ang kanyang mata sa dilim at pinagtatawanan ang aking kawalang muwang. Isang alon ng matinding pandidiri ang umaya sa aking lalamunan. Gusto kong isuka ang lahat ng natitira sa aking sikmura. Suminghal si Dr. Clara, ang tono ay puno ng selos. Hindi ko matiis na nakikita siyang hinahawakan at niyayakap kaaraw-araw. Nagagalit ako ng husto at ikaw naman ang galing mong magtiis, ha? Nakahiga ka lang na parang troso habang pinasisibihan kanya. Kinurot ni Lorenzo ang ilong ng doktora. Kailangan kong magsakripisyo para kumita ng pera na bubuhay sa inyong ng bata. Sige na, hutitita-titita usapan ang babaeng iyon. Sinasira niya ang gabi ko. Halika na sa kabilang bahay. Gusto kong uminom pa ng kaunti at makasama ka ng mayos. Pagkasabi nito, inaalalayan ni Lorenzo si Dr. Clara na tumayo. Ngunit hindi sila lumabas sa pinto ng kwarto patungo sa hagdan. Ang dalawang taksel ay makasamang naklakad patungo sa malakang aparador na sumasakop sa buong dangdang na amang salat. Pinaningkitan ko ang aking mga mata, sinusundan ang kanilang bawat galaw. Magtatago ba sila sa loop ng aparador? Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas nakakatakot pa kaysa sa pinakamasama kong bangungot. Iniuna ni Lorenzo ang kanyang kamay at pinindot ang isa na katagong bahagi sa ilalim na ikalawang istante ng aparado. Narinig ko ang isang mahinang tunog. Sinundan ito ng tahimik na ugong ng isang makina. Ang buong likurang bahagi ng aparador kung saan ko dating isinasabit ang kanyang mamahaling damit ay dahan-dahang nabukas na parang isang lihim na lagusan. Sa likod ng makapal na kahoy ay hindi ang matibay na semento na naghihiwalay sa aming bahay at sa katabing ari-arian, kundi isang bakanteng espasyo na direktang kumukonekta sa kwarto ng kabilang bahay. Kumapit ako ng mahigpit sa rihas ng balkonahe. Ang aking mga binti ay nanginginig ng husto at halos matumba ako. Ang katabing bahay ay kapareho ng disenyo ng aming tinitirhan. Ngunit mula na lumipat kami rito, lagi nakasara ang bahay na iyon at may nakasabit na luma at kupas na karatulan na ibinebenta umano. Lagi kong pinaniniwalaan na walang nakatira ron. Lumalabas na ang pader na naghihiwalay sa aming dalawang bahay ay lihim na giniba at papetong itinago. Sa pamamagitan na awang ng lihim na pinto, nasilip ko ang loop ng di umano'y bakanteng bahay. Hindi ito maalikabo o madilim. Sa halip, ito ay marangyang pinalamutian ng nakikinangang mga ilaw, mamahaling mga upuan at magagandang kagamitan. Iyon ang kanilang tunay na ugat ng kasalanan. Ang lugar kung saan si Lorenzo at Dr. Clara ay namumuhay ng masagana gamit ang premula sa aking pawis at dugo. Tinakbayan ni Lorenzo ang doktora at tumawid sila sa lagusan. Pagkatapos ay muling sumara ang likod ng aparador, ibinali ang aking kwarto sa dati nitong katahimikan at lamig. Nanigas ako sa gitna ng mahanging balkonahe habang patuloy na binubukbok ng ulan. Pakiramdam ko ay isa akong manika na pinaglalaruan nila sa loob ng maraming taon. Sa araw, ginagampan na ni Lorenzo ang papel ng isang kaawa-awang lumpong asawa na kailangang paksilbihan. Sa gabi, kapapagod na ako at tulo o wala sa bahay, dumudula siya sa butas na iyon patungo sa katabing bahay upang mapakasasa sa isang marangyang buhay kasama ang kanyang kalaguyo. Marahil ay bumabalik lamang siya sa kama bago ako umuwi galing sa pabrika. Ang katotohanan ito ay masyadong malupit para sa isang babaeng tulad ko na paladying inuuna ang pamilya. Sumisikip ang aking dibdib. Nahihirapan akong huminga na parang may matigas na lubid na sumasakal sa aking lig. Gusto kong sumiga.
Gusto kong basagin ang bintana, pumasok, at wasakin ang pugat na iyon ng pagtataksil. Gusto kong kalatkarin ang pares na iyon sa liwanag at ipakita sa buong mundo ang kanilang karumal-dumal na mukha. Ngunit ang kaunting katinuan na natitira sa aking isipan ay pumigil sa akin. Maisa ako sa gitna ng ulan at gabi. Paano ko haharapin ang dalawang maluso at mapanlinlang na tao? Kung papasok ako ngayon at magwawala, baka patayin ako ni Lorenzo upang patahimikin ang tanging saksi. O kaya ay itatanggi nila ang lahat at sasabihin na sisiraan na ako ng bait dahil sa labis na paisip. Pinigilan ko ang sarili kong tuluyang bumaksak. Kailangan kong mabuhay. Kailangan kong manatiling matino at matataw upang bawiin ang lahat ng ninakaw nila sa akin. Kailangan kong pabayarin sila sa 6 na taon ng aking buhay na sinayang nila. Dahan-dahan at nanginginig akong bumaba mula sa punong gumamela. Wala na akong pakialam sa mga tinik na lalong bumaon at napasugat sa aking laman. Lumakat ako palabas ng aming subdivision, nagtatago sa mga anino hanggang sa makarating ako sa pangunahing kalsada. Humara ako ng isang naiisang sasakyan na namamasada sa madaling araw at napahati sa isang maliit na panuluyan na malayo sa aming lugar. Papasok ko sa maliit at malamig na kwarto, isinara ko ng mahigpit ang pinto at napasandal dito. Basang-basa ang aking buho at mga damit, tumutulo ang tubig at dugo sa sahig. Binuksan ko ang aking telepono at tiningnan muli ang programa ng kamera. Tulad ng inaasahan, itim na naman ang nakikita ko. Patuloy pa rin ang kanilang masayang pagdiriwang sa kabilang bahay habang ako ay nadurusa rito sa dilim. Humipit ang hawak ko sa aking telepono hanggang sa mamuti ang aking mabuko. Umiyak ako ng walang tuno, ibinuhos ang lahat ng sakit, panghihinayang at galit. Ngunit sa pagtulo ng huling pata ng aking luha, naramdaman ko ang pajelo ng aking puso. Pinatay na nila ang inosente at mabait na Isabela. Ang natitira na lamang ngayon ay isang babaeng handang sunugin ang lahat para sa katarungan. Paano ko sisimulan ang pagbaksak ng imperyong itinayo nila mula sa ikim nga luha? Asino ang una kong gagamitin bilang sa iking laro ng paghihiganti? Kinabukasan, imbis na pumunta sa Cebu tulad ng aking sinabi sa kanila, tahimik akong nanatili sa inupahan kong maliit na silid sa isang murang panuluyan, hindi ako lumabas. Pinamamasdan ko lamang ang maingay at abalang kalsada mula sa maliit na bintana, habang ang isip ko ay napaplano ng bawat hakbang na gagawin. Ginamit ko ang aking managing kakilala at koneksyon sa mundo ng negosyo upang makahanap ng isang mapakatiwalaan at magaling na pribadong investigador. Inutusan ko siyang alamin ang lahat ng detalye tungkol sa misteryosong bahay na katabi ng aming tirahan at halungkatin ng malalim ang nakaraan ni Dr. Clara. Sa loob lamang ng 4 na oras, nakatangga ako ng isang makapal na ulat sa pamamagitan ng mensahe sa aking komputer. Nanginginig ang aking makamay habang binabasa ang bawat pahina. Ang pakiramdam ay tila naghihintay ako ng hatol ng kamatayan para sa sarili kong kasal. Ang bahay sa kabilang pada ay hindi bakante. Nakapangalan ito sa isang malayong pinsan ni Dr. Clara na namatay na 3 taon na ang nakalipas dahil sa malubhang sakit. Kahit patay na ang may-ari, ang buwan ng bayarin sa kuryente at tubig ay napakataas, katumbas ng pakonsumo ng isang pamilyang buong araw na gumagamit ng pampalamig ng hangin. At ang pinaka-nakakadiri sa lahat ay ang nga patagong larawan na nakuha ng investigador mula sa kanilang nga basura. May malalagyan ng pinakamamahal na bitamina para sa nga nadadalang tao na galing pa sa ibang bansa. Mayroon ding manggabalo ng manipis na protection na paboritong gamitin ni Lorenzo noon. Napadasal ako sa kawalan habang umakyat muli ang pandidiri sa aking lalamunan. Habang araw at gabi ko siyang pinapalitan ng sapin, nililinis ang isang katawang napapanggap na walang malay, nakikipagtali siya sa kanyang kalaguyo, napapakasasa sa isang kasuklam-suklam na kasiyahan sa kabilang pada.
Ginawa nila akong isang asong sunod-sunuran na napapakahirap upang mapondohan ang kanilang marangyang buhay. Nalaman ko rin mula sa ulat na si Dr. Clara at Lorenzo ay hindi lamang magdoktor at pasyente. Naging makaeskwela sila sa medisina noon at nagkaroon na sila ng relasyon bago pa man kami magpakasal ni Lorenzo. Walang naganap na pagkakataon, lahat ng mga piraso ay nabuo sa isang nakakatakot na larawan. Ang lahat ay isang mahusay na planadong dula mula penong simula. Umalis ako sa panuluyan at natungo sa isang tahimik na kapihan sa dulo ng isang makipot na kalye upang ipapatuloy ang aking investigasyon. Gamit ang aking pangunahing kapangyarihan bilang tagapamahala ng aming kumpanya, pumasok ako sa sistema ng pananalapi. Dati dahil sa labis na tiwala kay Lorenzo at sa matinding pagkakasala ko dahil sa aksidente, pinipirmahan ko ang lahat ng dokumento ng walang kahit anong hinala. Binigyan ko pa ng kapangyarihan si Dr. Clara na pamahalaan ang isang pikeng pundasyon para sa mga pasyenteng may sakit sa utak upang makagawa ako ng kabutihan para sa aking asawa. Nang lumabas ang manumero sa aking screen, nanigas ang buong katawan ko, 150 milyong piso. Iyan ang kabuang halagang ninakaw nila sa akin sa loob ng 6 na taon sa ilalim ng pagkukunwaring pambili ng mga espesyal na gamot at makabagong kagamitang medikal. Lahat ay binili sa napakataas na presyo mula sa mga peking kumpanya na pagmamay-ari ring ng kamaanak ni Dr. Clara. Ginamit nila ang aking pera. Ang pera mula sa pagbenta ng mga lupa na aking mga magulang sa probinsya upang bilhin ang katabing bahay at tustusan ang kanilang maluhong pamumuhay at ang batang dinadala ngayon ng doktora. Isinubsob ko ang aking ulo sa mesa, tinatakpan ang aking muka ng aking nga kamay habang ang may init na luha ay dumadaloy sa pagitan ng aking nga daliri. Hindi ako umiyak dahil sa panghihinayang sa nawalang yaman. Malaking halaga ang pera, ngunit kaya ko pa rin kitain iyon. Umiyak ako dahil sa sarili kong katangahan at pagkabulak. Minahal, isinakripisyo at sinamba ko ang isang demonyong nakasuot ng balat ng tupa. Ano kaya ang iniisip niya sa mga gabing umiyak ako sa kanyang dibdib? Nagrereklamo sa hirap ng trabaho upang may pambili ng kanyang gamot. Marahil ay pinagtatawanan niya ang aking kawalang muwang. Habang lunod ako sa galit, biglang tumunog ang aking telepono. Ang pangalan ng aking biyenan, si Aling Dolores, ang lumabas. Huminga ako ng malalim, pinilit na kumalma bago sumagot. Matinis at mapilit ang kanyang boses sa kabilang linya. Isabela, anong klaseng biyahe iyan at iniwan mo ang asawa mo sa ibang tao? Tumawa sa akin si Dr. Clara. Kailangan daw ni Lorenzo ng bagong panala para sa kanyang dugo. Ang pinakamaganda Romula sa Europa na nakakahalaga ng 300,000 piso. Ipadala mo na agad ang pera ngayon para may bili na ang doktora. Huwag mong patagalin. Walang kamusta, walang tanong kung napapagod ba ako. Ang tanging lumalabas sa bibig niya ay pera para sa kanyang anak. Dati, magmamadali akong maghanap ng paraan upang may padala ito agad. Ngunit ngayon, nakaramdam ako ng matinding pandidiri sa tuwing naririnig ko ang boses niya. Nay, wala po akong hawak na malaking pera ngayon. Sagot ko sa malamig na tono. At saka, kakapalit lang po natin ng panalo ng 1 buwan, hindi ba? Sumigaw si Aling Dolores sa kabilang linya. Naktitipid ka sa sarili mong asawa. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nakaganyan. Ngayon gusto mo siyang pabayaang mamatay. Isa kang masamang asawa. Isa kang malas sa buhay namin. Ang mapamilya na sumpang iyon ay naging parang isang kalawang na susing biglang nabukas sa pinto ng aking maalaala nung araw nga aksidente. 6 na taon na ang nakalipas anibersaryo nga aming kasal. Ako ang namamaneho sa isang liblib na daan sa bundok. Maingat ako at mabagal ang takbo. Biglang sumigaw si Lorenzo, tila nataranta. Yumuko siya, inagaw ang manibela mula sa aking makamay at sadyang iniliko ang sasakyan patungo sa bangin.
Inakala ko noon na may nakita siyang aso na hindi ko napansin. Ngunit ngayon malinaw na ang nakakatakot na katotohanan. Walang asong tumalon sa kalsada. Sinadya niya ang aksidente. Gusto niyang mamatay kaming dalawa o maka-aksidente nang malubha upang makuha niya ang malaking seguro sa buhay na kinuha namin isang buwan bago ang trahedya. O marahil ay gusto niyang tapusin ang aming pagsasama sa pinakamalupit na paraan at gawin akong alipin na usigin ng konsensya habang buhay. Mahigpit kong hinawakan ang telepono hanggang sa mamuti ang aking nga daliri. Nay, huwa po kayong maalala, uuwi na po ako agad bukas. Pagagalingin ko na po siya ng tuluyan. Hindi ko na po siya hahayaang madusa pa. Binaba ko ang telepono. Nabuo na sa aking isipan ang isang malupit na plano ng paghiganti. Pagkalipas ng 3 araw papapanggap na nasa biyahe, umuwi ako. Sinalubong ako ni Manang Lydia sa tarangkahan, masaya ngunit bakas ang paalala. Pumasok ako sa bahay dala ang aking maleta, pilit na ipinapakita ang pinakagulo at pagod na anyo. Umaya ako sa aming silid. Nakahiga na uli si Lorenzo sa kama, nakatakip ang kumo hanggang sa kanyang dibdib, nakapikit ang mga mata. Tunay na nararapat siyang tumanggap ngang parangal sa kanyang napakahusay na pearte. Si Dr. Clara ay nasa tabi niya. May hawa na hiringgilya upang pakainin siya ng gatas. Nakabalik ka na pala Isabela, nakangiting bating ang doktora. Medyo tumaas ang presyon ni Lorenzo nitong manakaraang araw. Baka hinahanap ka na. Pinigilan ko ang pagduduwal na halos sumakal sa akin. Ibinato ko ang aking bag sa upuan at tumakbo patungo sa kama. Mahipit kong niyakap si Lorenzo, isinupsop ang aking mukha sa kanyang dibdib kong saan tahimik na tumitibo ang puso ng isang imposto. Umiyak ako ng malakas, hinahayaang mabasa ng aking luha at sipon ang kanyang malinis na damit. Mahal, patawarin mo ako. Wala akong kwenta. Sigaw ko na parang nawawala sa sarili. Naramdaman kong bahagyang nanigas ang katawan ni Lorenzo dahil sa gulat, ngunit nanatili siyang walang kagalaw-galaw. Mabilis na ibinaba ni Dr. Clara ang hiringilya at tinapik ako sa likod. Naku, Isabela, anong problema? Kumalma ka baka matakot si Lorenzo? Tumingala ako, may namamagang nga mata, nanginginig ang aking boses sa desperasyon. Dr. Clara, nalugi ang kumpanya, bumaksak ang malaking proyekto namin sa Cebu. Hinihingan ako ngang daan-daang milyong piso nga kasosyo, nawala na sa akin ang lahat. Kakailanganin kong ibenta ang bahay na ito, ang sasakyan, ibenta ang lahat para magkabaya sa utang. Habang nasasalita ako, palihim kong pinakmasdan ang reaksyon ni Lorenzo. Na mabanggit ko ang salitang ibabenta ang bahay, mahigpit na kumibot ang kanyang taluka at ang kanyang kamay na nakatago sa ilalim kumot ay biglang kumuyog. Namutla rin ng husto si Dr. Clara, nautal habang natatanong kung paano naging ganun kalala at paano na ang perang panggamot ni Lorenzo. Baka kailangan na nating iuwi siya sa probinsya, Dr. Clara. Titira na lamang tayo sa isang simpleng kubo, painumin na lamang siya ng nilagang dahon-dahon upang mabuhay. Wala na tayong pera para manatili rito, patawad, mahal. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Isinanda ko muli ang aking ulo sa dibdib ni Lorenzo at napatuloy sa paiyak. Ngunit ang gilid ng aking labi ay palihim ng ngumiti ng napakalamig. Naging tensyonado ang buong silid. Alam kong nasugatan at natataranta na ang halimaw na nakahiga, ngunit sinusubukan pa rin niyang manatiling walang galaw, naghihintay ngang pagkakataon. Sa oras ng tanghalian, inutusan ko si Manang Lydia na mapahinga na muna dahil ako na mismo ang mapapakain sa aking asawa. Kumuha akong isang mangkok giniling na lugaw bagong hangumula sa palayo at umusok sa sobrang init. Sadyang hindi ko ito pinalami. Dinala ko ang kumukulong mangkok sa kwarto at naupo sa tabi ng kama. Mahal, kumain ka ng kaunting lugaw, sabi ko sa paos na boses. Ngayon ay naghihirap na tayo. Wala ng pera para sa mga imported na gatas mo. Subukan mong kumain ng normal para manatiling malakas.
Wala, akong kwenta, hindi na kita maalagaan ng mayos. Habang nagsasalita ako, kumuha ako ng isang kutsara ng mainit na lugaw. Nang hindi man lang hinihipan, inilapi ko ito sa kanyang bibig. Pinamasdan ko ang bawat kalamnan sa kanyang mukha. Nang dumampi ang nakakapasong kutsara sa kanyang mga labi, bilang isang natural na reaksyon ng isang buhay na katawan, kumibot ang kanyang bibig. Ang kanyang dila ay mabilis na umurong patungo sa liko ng kanyang lalamunan. Isang maliit at matinis na daing ang nakatekas mula sa kanya at akad na pinakpavesa ng kanyang nude. Ngunit ang isipan ng isang profesional na manloloko ay pilit na tinalo ang reaksyon ng kanyang katawan. Natimbagang siya, pilit na niluluno ang nakakapasong lugaw. Hindi siya naglakas loob na idura ito o sumigaw. Nakita ko ang nga uga sa kanyang lik na umumbo. Ang kanyang mukha ay namula ng husto dahil sa matinding sakit ay pipigil. Napanggap akong nataranta, mabilis na kumuhangang panyo upang punasan ang kanyang bibig. Ay, pasensya na, ang tanga-tanga ko naman mahal. Napasok katuloy. Kawawa naman ang asawa ko, nakahiga at hindi makapagsalita. Kailangan mo pang tiisin ang sakit ng tahimik habang pinupunasan ko siya, sadyang idiniin ko ang panyo sa kanyang napasong labi. Sa lublok ko, tumatawa ako ng malakas. Ang galing mo talaga, mahal. Kung kaya mong tiisin ang sakit na ito na hindi kumikibo, tiyak na kakayanin mo rin ang malami at matigas na sahig ng kulungan. Matapos ang pagkain na tila isang pisikal na papahirap, iniwan ko siya roon na namumula ang labi at nangingini ang buong katawan. Nakulong ako sa aking opisina upang isagawa ang susunod na mahalagang habang ang aking plano. Ginamit ko ang aking pangalan bilang tagapamahala ng kumpanya at mabilis na ibinenta ang lahat ng bahagi ng negosyo na paari ko kahit sa murang halaga upang mabilis itong maging pera. Ang lahat ng nakalap ko, kasama ang aking mga personal na naipon, ay maingat kong inilipat sa iba't-ibang lihim na pangalan ng aking ina at mga mapagkatiwalaang kamaanak sa probinsya. Sa loob lamang ng 3 oras, mula sa pagiging isang mayamang ginang, naging isa akong taong walang-wala sa papel. Kasunod nito, kinontak ko ang isang lumang kakilala na nagtatrabaho sa isang lihim na grupo ng mga napapautang. Nagpagawa ako ng mapekeng dokumento na nagsasaad na ang aming kumpanya kung saan si Lorenzo pa rin ang opisyal na pinuno ay umutang ng 30 milyong piso na may napakataas at nakakasakal na interes. Ang ginamit na garantiya ay ang marangyang bahay na ito, ang lahat ng kagamitang medikal at ang aming nalalabing ari-arian. Nilagyan ko ito ngang pulang selyo at pinirmahan bilang saksi. Kinagabihan, dinala ko ang makapal na bungkos ng pekeng dokumento ng utang sa ibaba. Sadyang iniwan ko itong bukas sa ibabaw ng hapagkainan, eksakto sa lugar kung saan madalas umupo si Dr. Clara. Gusto kong mabasa niya ito at may parating agad ang balita sa nanlalamig at natatarantang si Lorenzo. Ngayong alam na nilang lubok kami sa utang at maaring palayasin anumang oras ng mga marahas na maniningil, ano kaya ang sunod na habang nagagawin ng magiting kung asawa at ni kanyang mapanlinlang na kalaguyo upang isalba ang mga natitirang kayamanan na akala nila ay nasa kanilang mga kamay na? Ang sumunod na mga araw ay naging isang tahimik na larangan ng digmaan sa loob ng aming pamamahay. Hindi ko ipinahalata ang anumang pagbabago sa aking pakikitungo. Araw-araw, maga akong umaalis at gabing-gabi na kung umuwi na papanggap na abalang-abala sa paghanap ng paraan upang may salba ang naluluging kumpanya. Ngunit ang totoo, pinamamasdan ko ang bawat kilos nila mula sa aking telepono. Tulad ng inaasahan, hindi na tagal ay nakita ni Dr. Clara ang makapal na bungkos ng peking papeles ng utang na sadyang iniwan ko sa ibabaw ng hapagkainan. Nakita ko sa kamera kung paano nalaki ang kanyang mata habang binabasa ang nakasaad na 30 milyong pisong utang at ang nakasanlang bahay. Mabilis siyang tumakbo patungo sa aming kwarto upang ibalita ito kay Lorenzo. Kahit walang tunog ang kamera,
Kitang-kita ko ang matinding gulat at takot sa muha ang aking asawa. Ang kanyang panga ay nanginig at halos mapunit niya ang pahina sa sobrang galit. Ang balon nginto na inaasahan nilang bubuhay sa kanila ng marangya ay biglang natuyo. Mas lalo pang lumalamari silang palayasin sa bahay anumang oras kapag dumating ang mga maniningil. Kinagabihan, habang nakaupo ako sa sala ay nagpapanggap na tulalang nakatingin sa mga papeles, nilapitan ako ni Dr. Clara. May dala siyang isang baso ng katas ng dalandan. Ang kanyang boses ay tila napakatamis at puno ng pag-alala. Isabela, uminom ka muna. Mukhang pagod ka na, malamig niyang sabi. Nabasa ko ang tungkol sa malaking utang na kakaawa ka naman. Paano kung isaalang-alang natin ang pakbebenta ng iba pang ari-arian? Naalala ko, may mga natitira ka pang lupa sa probinsya malapit sa paliparan. Hindi ba kung ibebenta mo iyon, tiyak na makakakuha ka ng malaking halaga para pambaya sa utang at panggamot kay Lorenzo? Huminga ako ng malalim. Pilit na napakitangan, labis na kalungkutan. Oh, Clara, ngunit ang problema ang lupang iyon ay nakapangalan lahat kay Lorenzo. Paano niya iyon may bebenta kung siya ay nakaretay at walang malay? Napakahabang ang proseso sa korte para ilipat ang kapangyarihan sa akin. Baka bago pa mangyari iyon, nilitis na ako at nakulong dahil sa utang. Kumislap ang mga mata ng doktora. Mabilis siyang sumagot na tila may nakahanda ng solusyon. Huwag kang maalala, Isabela. May kilala akong napakagaling na abogado na naayos ng maganitong kaso. Sabi niya, pwede ro gamitin ang tata ng hinalaki ni Lorenzo sa bahay. Mabilis lamang ito. Ang mahalaga ay may salba natin ang sitwasyon at may matira para sa inyo. Tiningnan ko ang kanyang mapapanggap na mukha at natawa ng patago sa aking isipan. Napakagahaman ng babaeng ito. Gusto nilang kunin pati ang mga natitirang lupa sa probinsya bago patuluyang lumubo ang barkong sinasakyan namin. Napanggap akong naaalinlangan bago dahan-dahang tumango. Sige, Clara, tawagan mo ang abogadong iyon. Gawin natin sa lalong madaling panahon. 2 araw ang lumipas, dumating ang isang lalaking nakasuot ng mayos na barong. Ipinakilala siya ni Dr. Clara bilang ang magaling na abogado. Sa unang tingin pa lamang, alam ko na isa rin siyang kasabwat. Walang tunay na tagapagtanggol ng batas ang magpoproseso ng ganoong kasulatan ng walang tamang pagsusuri mula sa hukuman, lalo na para sa isang pasyenteng walang malay. Inilabas ng lalaki ang isang makapal na folder. Naglalaman itong kasulatan ng pagbibigay ng buong kapangyarihan. Ngunit ang nakapangalan bilang kinatawan ay si Dr. Clara, hindi ako. Ang dahilan nila. Dahil daw lubok ako sa utang, kapag inilipat sa pangalan ko ang maari-arian, kukunin agad itong bangko. Si Dr. Clara daw ay isang malinis na pangalan na maaring humawa nito pansamantala. Isang napakalinaw na pagnanakaw sa harap-harapan. Kinuha ko ang folder at napanggap na binabasa ang mga pahina. Nanginginig ang aking makamay, tila naluluha sa pasasalamat. Habang napapalitan sila ng makahulugang tingin na puno ng tagumpay, pasimple kong ipinalit ang pinakamahalagang pahina sa gitna ng folder. Inihanda ko na ang pahinang ito noon pa. Kapareho ito ng anyo ay sukat ng titik, ngunit ganap na naiba ang nilalaman. Hindi ito pagbibigay ng kapangyarihan, kundi isang formal na pagamin ng utang at paglilipat ng lahat ng pag-aari ni Lorenzo sa aming kumpanya upang mabayaran ang peking 30 milyong piso. Inilagay ko ang folder sa harap ni Lorenzo at inilabas ang isang maliit na lalagyan ng pulang tinta. Mabilis na hinawakan ni Dr. Clara ang malamig na kamay ng aking asawa. Idiniin niya ang hinlalaki ni Lorenzo sa tinta at mariing itinata iyon sa papel. Si Lorenzo ay nakahiga, nakapikit ang mata, napapanggap na walang muwang. Ngunit alam kong mulat na mulat ang kanyang isipan. Naniniwalang nakawala siya sa aking kamay dala ang aking yaman. Pumirma ako bilang saksi at ibinalik ang papeles sa huwat na abogado. Hindi nila napansin na hawak na nila ang hatol ng kamatayan ng kanilang kalayaan at kayamanan.
kinagabihan nakita ko si Dr. Clara na nauwi nga mamahaling ala at mga paboritong pagkain. Tiyak na makdiriwang sila nga aking asawa sa kabilang bahay dahil sa kanilang matagumpay na pandaraya. Ito na ang gabi na hinihintay ko. Ang gabing wawasak sa lahat ng kasinungalingang itinayo nila. Pasado 12:00 ng hating gabi. Tahimik na tahimik ang buong subdivision. Tulo na ang mga kapitbahay at patay na ang mga ilaw sa kalsada. Alam kong tumawid na si Lorenzo sa lihim na lagusan papunta sa pugat nila ni Clara. Bumaba ako sa imbakan ng maklumang gamit at inilabas ang isang maliit na makina na gumagawa ng makapal na usok na ginagamit sa mga dulaan. Palihim ko itong binili ilang araw na ang nakalipas. Dinala ko ito sa sala, sinindihan at hinayaang bumalot ang makapal at puting usok sa buong unang palapak. Nagsuno din ako ng ilang pahayagan sa isang ligtas na lata upang kumalat ang masangsang na amoy ng nasusuno na papel. Pagkatapos ay tumakbo ako sa balkonahe ng ikalawang palapak, ginulo ko ang aking buhok at pinahiran ng kaunting uling ang aking pisngi. Huminga ako ng malalim, inipon ang lahat ng hangin sa aking baga at sumigaw ng pakalakas-lakas. Sunog! Tulong! Nasusunog ang bahay! Ang asawa ko! Tulungan ninyo kami! Ang aking nakakabinging tili ay bumasa sa katahimikan ng gabi. Agad na umilaw ang mga bintana ng magatabing bahay. Narinig ko ang alulong ng mag-aaso at ang pagtakbo ng maguguluhang tao sa labas. Pinindot ko ang malaking buton na energy alarma sa dingding. Ang malakas na ugong nito ay mas lalong nakpataranta sa lahat. Tumakbo ako pababa at binuksan ng malaki ang aming tarangkahan. Umiyak ako habang tinuturo ang usok na lumalabas mula sa pinto. Nasa itaas pa si Lorenzo. Paralisado siya. Hindi siya makagalaw. Tulungan ninyo ang asawa ko. Ilang matatapang na kapitbahay, may mga dalang pamatay suno at makakapal na tuwalya ang mabilis na pumasok sa bahay. Umayak sila sa hagdan patungo sa aming kwarto. Sumunod ako sa kanila, palihim na nakangiti sa likod ng aking magaluha. Sirain ninyo ang pinto. Bilis! Sigaw ngang isang lalaking kapitbahay. Gamit ang malakas na tadya, bumukas ang pinto ng kwarto. Ang liwanag ng kanilang nga hawa na ilaw ay tumutok sa kama sa gitna ng usok. Natigilan silang lahat. Isang nakakatakot na katahimikan ang bumalo sa silid. Tinalo pa ang ingay nga alarma. Sa ibabaw nga mamahaling kama, ang kumot at nga unan ay magulo. Umugong pa rin ang makina ng hangin, ngunit ang tubo na nakakabit sana sa pasyente ay nakahiga lamang sa sahi, walang tao. Nasaan ang asawa ninyo, Senyora Isabela? Naguguluhang tanong ang kapitbahay, lumingon sa akin na may pagtataka at takot. Hindi ba hindi siya nakakalakat? Bumaksa ako sa sahi na papanggap na nawawalan ng ulirat at sumisigaw. Diyos ko, nasaan si Lorenzo? Nasaan ang asawa ko? Kinidnap siya ng nga nanakaw. Kasabay ngang matinding kalituhan sa loob ngang aking kwarto, umabot ang ingay at usok hanggang sa mga katabing bahay. At dahil marahil sa takot na madamay, sa suno o sa labis na pagkataranta sa malakas na alarma, unti-unting tumaas ang pintong baka ng garahe ng bahay na katabi namin, ang bahay na walang nakatira. Sa eksaktong sandaling iyon, dumating ang malaking truck ng mga bumbero. Ang napakaliwanag na ilaw mula sa truck ay direktang tumutok sa nakabukas na garahe ng kabilang bahay. Inilalantat ang 2 taong na mamadaling lumabas mula ron. Tila huminto ang paikot ng mundo, ang lahat ng mata ng mga kapitbahay, ng mga bumbero, at ang aking sariling nga mata ay nakatutok sa 2 anyo na nakatayo sa gitna ng liwanag. Naroon si Lorenzo. Maluso, matikas at nakatayo ng tuwid, wala ang matubo sa kanyang katawan, suot niya ang isang mamahaling pantulok. At ang kanyang kamay ay mahigpit na nakayakap sa baywangang. Buntis na si Dr. Clara upang protektahan ito.
Nang mapatanto ni Lorenzo kung gaano karaming mata ang nakatingin sa kanya, naging kasing puting ang papel ang kanyang mukha, nangingini ang kanyang buong katawan. Binitawan niya si Clara at biglang itinupi ang kanyang nga tuhod, pilit na ibinaksa ang sarili sa semento upang mapanggap na muling lumpo, ngunit huli na ang lahat. Nakita ng buong pamayanan na nakatayo siya naglalakad at yakap-yakap ang kalaguyo. Dahan-dahan akong tumayo mula sa sahig, pinunasan ang nga pakangluha sa aking nga mata at lumabas ng bahay upang harapin siya. Ano kaya ang idadahilan ng aking pinakamamahal na asawa ngayon? Nanatiling nakatuto ang liwanag mula sa truck ng mga bumbero sa dalawang anyong nakatayo sa labas ng katabing bahay. Ang aking asawang si Lorenzo, na 6 na taon na panggap na lumpo at walang malay, ay tulala at nangingini sa takot. Nang makita niyang tinitignan siya ng mga kapitbahay, bigla siyang bumaksa sa semento at sinubukang gumapang pabalik sa kanyang ginagampanang papel. Ngunit lahat ng kanyang pag-arte ay wala ng silbi. Dosa-dosa ng telepono ang nakatutok sa kanya, kinukuha ang bawat patak ng pawis sa kanyang muha. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa kanila. Ang mga kapitbahay ay kusang tumabi upang bigyan akong daan. Nawala na ang pangingini ng aking tini. Wala na ang mapakingluha sa aking mata. Ang natitira na lamang ay ang malami at matalim na tingin na bumabaon sa kaluluwa ng dalawang taksil sa aking harapan. Mahal, nautal na sabi ni Lorenzo habang nakadapa sa malamig na semento, pwede kong ipaliwanag ito. Isa lamang itong hindi pagkakaintindihan. Naglakad ako ng tulog. Hindi, isa itong natural na reaksyon ng katawan ko dahil sa sunog. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ko na dumapo sa pisngi ni Dr. Clara. Napaatras ang doktora at napahawak sa kanyang namumulang mukha. Ang kanyang mata ay nalalaki sa gulat. Lumingon ako kay Lorenzo at nagsalita ng madiin. Tumayo ka ng tuwid, Lorenzo. Itigil mo na ang palabas mo. Hanggang kailan mo balak lokohin ang buong mundo? Nangingini na pinilit ni Lorenzo na tumayo. Sumanda siya sa pada, pilit paring pinapahina ang kanyang binti. Toto ang sinasabi ko, Isabela! Depensa niya, pilit na ginagawang kaawa-awa ang kanyang tinig. Nang marinig ko ang alarma at maamoy ang usok, nagising ang aking katawan. Kusang gumalaw ang gabinti ko para maganap ng labasan. Kahit ako ay hindi ko alam kung paano ako nakarating dito. Mabilis na sumingi si Dr. Clara na tatago sa likod ng aking asawa. Toto po ang sinasabi niya. Pilit niyang ipinapaliwanag sa mga nakikinig na kapitbahay. Sa larangan ng medisina, may tinatawag na pamirang reaksyon ng kalamnan kapag nasa panganib ang isang tao. Bigla siyang nakaroon ng lakas dahil sa matinding takot. Isang mapait na halaka ang kumawala sa aking labi. Umalingaw ang aking tawa sa tahimik na gabi na papangini sa laman ng nakikinig. Pambihirang reaksyon ng kalamnan. Napakagaling naman pala ng reaksyong iyan. Sagot ko habang nakatiti sa kanila. May sarili palang isip ang katawan mo para tumakbo palabas ng ating kwarto, buksan ang isang lihim na pinto sa likod ng aparador at pumasok sa kwarto ng doktora sa kabilang bahay para magtago. Namutla ng tuluyan si Lorenzo. Lihim na pinto, anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi ko siya sinagot. Sa halip, lumingon ako sa mga kapitbahay at sumigaw. Pakiusap, pumasok kayo sa bahay at tingnan ninyo. Sa likod ng aparador sa aming kwarto, mayroong isang daanan na direktang nakakonekta sa bahay na ito. Giniba nila ang pader na naghihiwalay sa dalawang bahay upang malaya silang makapakita gabi-gabi habang napapanggap na walang malay ang lalaking ito sa umaga. Ilang matatapang na lalaki ang mabilis na tumakbo pabalik sa aming bahay. Hindi na tagal, narinig namin ang kanilang sigaw mula sa itaas. Toto ang sinasabi niya, may butas sa likod ng aparador. May lagusan papunta sa kabila. Ang balitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa buong pamayanan. Ang gabulong-bulungan ay naging malalakas na pang-iinsulto. Napalibutan sina Lorenzo e Clara ng mga taong nandidiri sa kanilang ginawa. Nawala na ng lusot ang aking asawa.
Nakita ko ang pagtaas baba ng kanyang dibdib. Akmang susugot siya sa akin upang patahimikin ako, ngunit biglang umalingaw ang tunog ng wangwang, dalawang sasakyan ng pulisya na papalapit sa aming pwesto. Bago ko pa mansindihan ang makina ng usok kanina, tumawa na ako sa presinto. Iniulat ko na may mga hindi kilalang tao na lihim na pumasok sa aking tahanan at ginagamit ang katabing bahay para sa mga labag sa batas na gawain. Bumaba ang mga pulis at agad na hinarangan ang lugar. Lumapit ako sa pinuno nila at nakpakilala. Ako po ang may-ari ng bahay at ang 2 taong ito ang nga nagpaplano ng malaking panloloko upang nakawin ang aking yaman. Hinihiling ko po na suriin ninyo ang look ng bahay na iyan. Kahit anong pagpigil ni Dr. Clara, hindi sila pinakingan. Nambuksan na mga pulis ang pinto garahe, tumambat sa lahat ang maranyang pamumuhay sa loop. Naroon ang nga mamahaling kagamitan, ang nga bote ng alak at ang nga damit ng aking asawa na inakalakong nawawala. At sa isang sulok ng kwarto, itinuro ko sa mga pulis ang isang maliit na kahadayero. Binigay ko ang mga numero upang mabuksan ito. Mga numerong nakuha ko mula sa patagong kamera na inilagay ko upang masubaybayan si Clara. Laman ng kahadayero ang malaking halaga ng salapi at ang mga kasulatan na napapatunay na nililipat nila ang para mula sa aming kumpanya patungo sa mga tagong pangalan sa ibang bansa. Iyon ang perang kinuha nila mula sa akin sa loob ng 6 na taon. Tainingnan ako ni Lorenzo. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding galit at kawalan ng paasa. Tuluyan na siyang natalo sa kanyang sariling laro. Habang pilit silang isinasakay sa sasakyan ng mga pulis, patuloy ang pakuha ng mga taong larawan at video. Sa labis na pagkataranta at pagtatago sa mga lente, napati si Dr. Clara sa isang hakbang at bumaksa sa semento. Imbis na ipansalag ang kanyang kamay, agad niyang niyakap ang kanyang tiyan at sumigaw sa sakit. Ang sakit ng tiyan ko, ang anak ko, sigaw niya. Dahil sa kanyang pakbaksa, tumaas ang kanyang manipis na pantulo at tuluyang nakita ng lahat ang malaking umbok ng kanyang tiyan na tinatayan na sa 5 buwan na. Lumapit ako at tiningnan sila mula sa itaas. Napakagaling mo talaga, Lorenzo! 6 na taon kang lumpo, ngunit may sapat kang lakas upang makabuang ng isang batas sa sinapupunan ng iyong manggagamot. Malamig kong tugon na narinig ang lahat ng naroon. Kinabukasan, sa himpilan ng mga pulis, pinano ko mula sa isang salamin kung paano gumuho ang kanilang huwat na paibigan. Nang malaman ni Dr. Clara na natuklasan ang lahat ng pera at nang ibigay ko sa mga pulis ang kasulatan ng paamin ng utang na pinirmahan ni Lorenzo mismo gamit ang kanyang hinalaki na bago ang ihip ng hangin. Ibinintang lahat ni Clara ang kasalanan kay Lorenzo. Sinabi niyang tinakot lamang siya nito na napilitan lamang siyang makisali sa papapanggap dahil nangako si Lorenzo na papatayin siya kung maksusumbong siya. Nang marinig iyon ni Lorenzo, tuluyan siyang nawala ng katinuan. Isinumpa niya si Clara at inamin ang lahat ng masasamang plano ng doktora, kabilang ang pagpeke sa mga reseta at paggawa ng peking pundasyon upang itago ang pera. Ang 2 taong nangakong magsasama sa habang buhay ay nagawi ngayon na parang nga asong nagaagawan sa buto. Pilit na inililigtas ang kani-kanilang sarili mula sa matagal na pagkakakulong. Dumating din sa himpilan si Aling Dolores, ang aking biyenan. Sumisigaw siya at nagwawala. Pinamumura ako at sinasabing sinisiraan ko lang ang kanyang kaawa-awang anak. Upang patahimikin siya, inabot ko sa kanya ang mga kopya ng katibayan ng kanilang paamin sa utang na nakakahalaga ng 30 milyong piso. Sinabi ko sa kanya na ang bahay nila sa probinsya, ang malaking bahay na inuuwian ko at ang lahat ng yaman ng kanyang anak ay pag-ari na ngayon ng bangko. Na mabasa ni Aling Dolores ang kasulatan, namut lesir, nawalan siya ng lakas at hinimatay mismo sa sahig ng himpilan ng mga pulis.
Pinirmahan ko ang huling kasulatan ng paghihiwalay namin ni Lorenzo at iniwan silang lahat sa kanilang nga sariling sakuna. Nalaman ko rin na ang lahat ng perang itinago nila sa isang kumpanya sa ibang bansa ay naglaho na parang bula dahil tuluyang naksara ang pamilihan ng mahuwat na salapi eksakto sa gabing iyon. Wala silang natira. Wala ni isang kuzing. 3 taon ang lumipas matapos ang gabing iyon. Nakatayo ako ngayon sa labas ng aking maliit na tindahan ng saa at mabulala sa isang malamig at tahimik na bayan sa bundok. Ang hamok sa umaga ay yumayaka sa mapunong pino. Kasama ko pa rin si Manang Lydia na ayos nang marosa sa maplorera. Wala ng makina, wala ng amoy ng mot, at higit sa lahat, wala ng kasinungalingan. Mula sa mga balita, nalaman kong tinanggalan ng karapatang manggamot si Clara habang buhay ay umalis na patungo sa malayong probinsya, iniwan ang kanyang anak sa bahay ampunan. Si Lorenzo naman ay napilay ng tuluyan matapos bugbugin ng kasamahan niya sa loob ng kulungan. Sa tuwing naisip ko ang mga iyon, wala na akong naramdamang galit. Matagal ko na silang napatawad upang makamit ko ang sarili kong kapayapaan. Isang tao, Lavanda po. Walang gaanong asukal. Isang pamilyar at mainit na tini ang bumasa sa aking pag-isip. Lumingon ako at nakita ang isang lalaking arkitekto na laging bumibisita sa aking tindahan tuwing katapusan ng linggo. Lagi siyang nakaupo sa sulok. Tahimik na nakamasid habang inihahanda ko ang kanyang inumin. Habang inilalapak ko ang mainit na tasa sa kanyang mesa, tiningnan niya ako ng matagal. Napakaganda ng makbulak ngayon, ngunit mas maganda ang mga matang may payapang puso, malambing niyang sabi. Ngumiti ako at tumingin sa asol na kalangitan. Tapos na ang aking bangungot at nagsisimula pa lamang ang tunay kong buhay. Ngunit habang pinamamasdan ko ang matang iyon ng arkitekto na pununihim na paasa, isang tanong ang hindi sinasadyang sumagi sa aking isipan na napabilis muli sa tibok ng aking puso. Handa na kaya akong magtiwala at isugal muli ang aking kalayaan para sa isa na namang hindi tiyak na paibig?